Isiniwalat ng isang kongresista na may gumugulong umanong kampanya para isulong ang charter change o CHACHA sa pamagitan ng People's Initiative. Subog daw ng ilang alkalde sa kanya, may pinapipirmahang form sa ilang barangay kapalit ng pera kada pirma. May unang balita, si Jonathan Andal. Umiikot daw ngayon sa ilang barangay ang form na ito na lumilikom ng pirma sa mga botante kapalit ng 100 piso. Nakasulat dito na pumapayag ang sino mang pumirma sa panukalang baguhin ang isang probisyon ng saligang batas at pinahihintulutan ng isang attorney Anthony Abad at kanyang mga kasama na maggain ng petisyon tungkol dito. Si Albay Representative Ed Selagman na nagsiwalat ng aniyay vote buying na ito nang magsumbong sa kanya ang mga mayor sa Albay. Pinatawag daw sila ng League of Mayors ng probinsya sa isang meeting na walang agenda. Sinabi sa kanila na magkakampanya sila for charter change via People's Initiative. At sila ay binigyan ng 50% of the 100 per voter total. Ito raw ang resibo ng bigyan ng isang mayor ng paunang 125,000 pesos para sa 2,500 niyang rehistradong botante. Kasama rin sa binigay ang 500 piraso ng petition form at flash drive na naglalaman ng listahan ng mga botante at primer sa charter change. Pero may ilang mayor na nagsauli naman daw agad ng kanilang nakuhang pera. Hanggang sa charter change ay ginagamit ang pera. Ang tingin ko, ito ay malawak na ito sapagkat marami akong nakuhang balita na yung mga ibang congressmen nationwide ay nakatanggap na o pinadala na ng mga forma. Ganyan din daw ang nakukuhang impormasyon ng Kabataan Party List mula sa kanilang mga miyembro. Sa ngayon, merong mga reports na galing sa ating chapter sa Quezon City, meron din sa Parañaque, meron din sa Zamboanga. Nakakapanlin lang pa nating mga kababayan kapag hindi dinadaan sa mga exhaustive na talakayan. Tapos yun, ang kapalit pa ay syempre yung mga like cash or goods na syempre sa mga kababayan natin, pwedeng tanggapin nila yon at pumirma na lang sila basta-basta. Ayon kay Lagman, ang bilihang ito ng boto ay labag sa Omnibus Election Code in relation to the Initiative Referendum Act. Dapat daw kasuhan ang mga pasimuno nito. Alam kaya ito ng liderato ng Kamara? Walang nangyayari na hindi alam ng liderato. Sabi ni Lagman, gusto ng ilan na gamitin ng People's Initiative para baguhin ang probisyon sa konstitusyon para pag-isahin na lang ang pagboto ng Senado at Kamara sa mga panukalang charter change o pagbabago sa saligang batas. Kapag nangyari yan, liyamado na sa botohan ng Kamara na may higit 300 miyembro at dehado naman ng Senado na 24 lang ang miyembro. May counter-campaign naman kami na huwag ipagbili ng aming mga constituents ang sa kanilang boto for charter change through People's Initiative. At kami ay magkakampanya kung bakit hindi napapanahon ngayon ang CHACHA. Ito ang unang balita. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa pakikipag-usap sa telepono ng GMA Integrated News, kinumpirma ni dating Congressman Alfredo Garbin Jr. na nagpulong ang mga mayor sa mga bayan at lungsod ng Albay noong January 5. Bilang dating chairman ng House Committee on Constitutional Amendments, inibitahan siya dahil nais daw maunawaan ng mga alkalde ang proseso ng People's Initiative. Sa isang pahayag, itinanggi naman ni Garbin ang aligasyon ni Lagman na binibigyan ng pera ang mga botante kapalit ng kanilang pirma. Wala rin daw nakikitang problema si Garbin sa pagsusulong na amyendahan ng konstitusyon, lalo na kung makakatulong ito sa kasalukuyan at mga susunod na henerasyon. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.